Hello mga kabana, meron na naman tayong isang spearfishing adventure matapos ang napakatagal nating bakante. Nakapamana na naman tayo at ito yung mga nahuhuli natin. Siguradong mag-i-enjoy kayo sa inyong panonood at sana ay panoorin nyo hanggang huli at enjoy watching sa ating lahat. Alright, nandito na tayo sa dagat at solo dive tayo ngayon kasi wala tayong kasama. Hindi pa tayo nakakalayo ay nakahuli agad tayo ng isang pusit. Ayan, matamis-tamis yan at malutong-lutong. Ganyan yung mga panus kung tawagin dito sa amin. Sa ibang lugar, iba-iba rin yung klase ng tawag dyan. At dito, dahil kung ano yung makita natin ngayong gabi ay siya nating ahulihin. Dahil mahirap ang pangulam ngayon. Mahal ang isda, mahal ang bilihin, kaya kailangan nating dumiskarte para tayo ay makapang-ulam. Ayan o, isang 51 kung tawagin ito ng iba, at saka dito naman sa amin ay palasingsingan. At dito naman sa pagsisid natin sa medyo may kalaliman, hindi naman nagpahuli ang isang kanuping. Kanuping ba ang tawag ninyo dito mga kapana? Dito sa isdang ito, ayan o. Mga kalahating kiluhin ito mga sir. Mga kapana, ayan, grabe, malalim-lalim talaga itong ating sinisid na ito. Pero hindi naman tayo nabigo dahil meron naman tayong nahuling magandang klaseng isda. Ayan o, kapag tayo ay nakakahuli ng mga masasarap na isda, syempre para sa atin yan, pang ulam natin. At paminsan-minsan lang tayo makahuli ng ganyan ay syempre bago malasahan ng iba ay syempre alasahan muna natin yan para masarap-sarap yung higop natin ng sabaw. Ayan no, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapamana kasi sobrang busy natin. Nakalipat kami ng bahay, sobrang busy paghakot ng mga gamit. Kaya ito, nakapamana na naman tayo sa wakas. Mga arakya o bisugo yung ating napapana dito. Ganito yan mga kapana, yung itsura ng bisugo dito sa amin, yung mga arakya. Talaga namang napakasarap na isda, lalong-lalo na kung sariwa yan. Ayan no, shoutout sa mga nanonood ngayong gabi at sana ay panoorin nyo hanggang dulo. Ito na naman yung ating napana dito, isang bisugo na naman. Medyo may kalima, siguro yung mga 5 hanggang 6 na di pa ito. Yan ay partida pat, yan ay hibas, lalong-lalo na kung yan ay taib, ay anong pagkalalim talagang ang kakayahan lang natin sa pagsisid ay mga 6 na di pa lamang, talagang palahaw na tayo pagkaibabaw. Ayan o, napaka sarap na isda. Ito, nabidyohan naman natin ito kaso hindi natin namalaya na yung camera pala natin ay nakaplay, tapos napindot natin ay nandito na, natusok na natin siya. Isang bagulan. At ito na naman, talaga namang napakarami ng mga bisugo dito sa spot na ito kapag nagsisilabasan. Halos magkakatabi-katabi pa sila, pero hindi tayo makapana ng 2 beses sa isang sisiran kasi nga malalim yung spot. Ay baka pag utlaw natin ay nasa langit na. Ayan o, hindi pa rin tayo nautlaw. Grabing lalim. Talaga naman. Ayan o, malaki-laki na yan mga sir. Mga kapana, anong tawag sa isda na ito sa lugar ninyo? Ito pa, ilang piraso ding isda yun, 3 piraso, pero syempre kung ano yung pinakamalaking isda, yun ang papanain natin kasi para hindi malugi yung ating pagsisid at medyo matagal-tagal yung ating pag-utlaw. At kapag pala nasisid ako mga kapana ay syempre naghahanap muna ako ng isda. May pagkakataon na pagsisid ng isang beses ay walang nakikitang isda, kaya sinusulit natin na pumana nung pinakamaganda na papanain sa bawat sisid. At eto, pumapana rin ako ng ganito mga kapana kasi napakasarap nung ganitong klaseng isda. Yung turutot na yan, nasa gitna lang kasi yung tinik niyan, hindi kagaya ng ibang isda na napakatinik. Bukod sa napakasarap niyan sa perinito o kaya ay sa paksiw, ay napakalinamnam din ng laman yan, lalong-lalo na kung sariwa pa, lalong-lalo na kung malaki pa. Ito, isang emperor fish o long nose emperor kasi dugso yan.
Meron pa yung mga kasama, kaya binalikan natin, buti hindi siya nagpakalangoy-langoy. Ayan oh, isang danggit o tulos. Ayan, medyo malalaki na yung mga labas ng danggit ngayon, hindi kagaya dun sa danggit dun sa batuhan, medyo maliliit talaga yung klase nila. Pero dito, ayan oh, maganda yung size, malapad. Ayos ito mga kapana, talaga nang makakabenta tayo dito kapag marami pa tayong nahuhuli. Ayos, ito pa oh, hindi talaga nawawala yung ganito dito. Kahit na yan ay pailan-ilan lang yung nakikita natin, kasi yung iba nagsisitabihan pa lamang nang galing dun sa malalim na parte. Malalaki naman, kita nyo yan oh. Doon na natin yan pinapatamaan sa kanyang mata, kasi kapag sa katawan may pagkakataon na nasisira yung laman niya, kaya nakakawala, sayang yung ating sisid. Nagpigil pa naman tayo ng hininga ng 3 minutes. 3 minutes sa ibabaw na pahinga, syempre. Siguro yung mga 30 seconds na pagpipigil natin ng hininga. At ito, akala ko mga kapana, maliit lang, pero nung pinana ko ito ay grabe. Alam nyo ba kung ilang kilo yung pinana ko na yan? Kulang na 1/4 yan. Grabe mga kapana. Ang laki ng manitis dito, pero sobrang lalim naman talaga. Umabot ito ng 7 dipa. Ay grabe yun. Minsan ay ayos din yung patuloy nating pagsisid, kasi kahit papaano ay nag-upgrade yung ating breath holding. Ayan no, nakapana tayo ng malaking manitis. Marami akong mga kasabayan dito, kaya malakas yung loob kong pumunta dito sa malalim. Kapag ako yung nagasulo, ay nako, hindi ako magpakapunta dito mag-isa. Kasi nakatakot din at nakakalais, baka biglang pagsisid ko baga ay bigla akong kagatin ng baby shark dyan sa ilalim. Kaya tamang dive safe lang tayo sa lahat ng mga kapana natin dyan. Kung hindi natin mahuli man yung isda, ay next time mabili na lamang. Ayun oh, ito, isang bagulan. May 1/4 natin ito, kaya huhulihin na natin yan. Hindi na natin palalampasin yan. Yung pala sa nagasabi na maliliit yung inagapapana ko, ay ano naman kung maliliit. Ang mahalaga ay hindi tayo nang hihingi lamang at naasa sa iba. Kaya ayan, kung ano man yung ating mahuli dito, ay syempre pagpasalamat pa rin natin yan. Kasi biyaya yan ng Panginoon. Ayun oh, ayos. Lagi naman tayong nakakahuli ng ganit dito. Pero siguro sa mga susunod baka mawala na yung ganyan, kasi hindi na nila season. Ito oh, isang tulos na dilaw o hinog kung tawagin nila. Nakadapilpil pa dyan sa bato. Ayun oh, akala siguro ay tulog na tulog at tagong-tago na siya. Pero pinana natin at tinamaan syempre natin. Kapag hindi pa naman natin tinamaan yan, ay anong pagkaduling mo na. Ayos, ito talagang masarap na isda, kaya paborito ito ni Katusok, ay kasi napakasarap ng laman niyang isdang yan kumpara dun sa mga karaniwang danggit na napapana natin. At dito ay meron pa nagapahabol sa atin na isang bagulan o cuttlefish. Ayan o, may katabi pang starfish, pero hindi naman isda yung starfish. Ay, oo, kaya ayan, pinaanan agad natin. Siguro may 1/4 din ito. Hindi na natin yan apalampasin. Ayos, talagang swerte natin ngayong gabi, kasi marami na tayong huli. Talagang solve na yung ating pamamana ngayon. At tumabi na tayo dito dahil taib na, sobrang laki na ng tubig. At umuwi na tayo sa bahay. Ayan yung una kong pamana, ang laki ng manitis. Tapos ito yung pangalawa kong pamana. Yun, grabe, ayos, ang laki nung kanuping na yun, may kalahating kiluhin yan. Tapos mga malalaki ding bisugo. Ayan oh, shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa napaka-solid na viewers natin yan. Kahit matagal tayong nawala, salamat sa inyong panonood. At huwag sana kayong magsawa na sumuporta at sumubaybay sa bawat pag-upload namin ng mga video na ito. Ayan oh, napakasarap ng huli natin. Manamis-namis yung mga ganyan, talagang kapag ibinenta natin ay saglit lamang, ubos ka agad. Ayan o, meron din tayong huli na 51 na palasingsingan.
Ayan pala yung aking bunso na sobrang hilig din sa isda. Laging nakaabang kapag nauwi tayo pamana. Kapag gising pa ay naandyan yan. Lagi fish yan. Meron din tayong huling bagulan yan. Ayan o. Ayos. Okay mga sir, maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pamamana. At yung mga nagpapa-shoutout po ay sa sunod nating pagsisid. Thank you very much po sa ating lahat. Wow!